Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay dadako naman tayo tungkol sa bottom billion. Ang bottom billion ay isang konsepto mula sa aklat ni Paul Collier, The Bottom Billion in 2007. Tumutukoy ito sa tinatayang 1 bilyong tao sa buong mundo na nakatira sa mga bansang pinakamahirap at naiiwan sa proseso ng globalisasyon at kaunlaran. Ano nga ba ang mga katangian ng bottom billion? Number 1. Matinding kahirapan. Karamihan ay nabubuhay sa mas mababa sa $1 to $2 kada araw. Number 2. Mabagal o walang pag-unlad. Hindi nakikinabang sa paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Number 3. Mahina ang pamahalaan. Kakulangan sa mabuting pamamahala, korupsyon at kakulangan sa serbisyo. Number 4. Mga sakit at malnutrition. Mataas ang antas ng gutom, kakulangan sa malinis na tubig, at mababang life expectancy. Number 5. Limitadong edukasyon at trabaho. Maraming walang akses sa kalidad ng edukasyon at disenteng hanapbuhay. Number 6. Ang panghuli ang apektado ng krisis. Madalas nakatira sa lugar na may digmaan, kaguluhan o sakuna. Mga halimbawa ng mga bansa nakabilang sa bottom billion. Ayon sa pag-aaral ni Collier, karamihan sa Sub-Saharan Africa at ilang bahagi ng Asia, tulad ng Chad, Sudan, Somalia, Democratic Republic of Congo, apektado ng digmaan at kaguluhan. Niger at Mali, matinding kahirapan at limitadong agrikultura. Afghanistan, naapektuhan ng digmaan at kahirapan. Haiti, pinakamahirap na bansa sa Western Hemisphere. Sa madaling sabi, ang bottom billion ay mga bansang naiwan sa kaunlaran habang ang ibang bahagi ng mundo ay umunlad. Magbibigay naman ako ng article tungkol sa bottom billion dito sa Pilipinas na kasalukuyang nangyari. Ito po ang na-research ko na article tungkol sa bottom billion. Marcos, Zero Budget Flood Control Projects in 2006 by Helen Flores, Alexis Romero by the Philippine Star. Ipinost ito noong September 9, 2025, 12 a.m. Ang laman ng article ay Manila, Philippines, the proposed 2026 national budget will no longer carry new allocations for flood control projects, President Marcos said, noting that 350 billion in the 2025 appropriations remained unspent. In a podcast interview aired on 24 Oras yesterday, Marcos said that the Department of Budget and Management and the Department of Public Works and Highways or DPW would submit to Congress the revised budget proposal for 2026. So, para mas maintindihan ninyo kung ano ang meaning ng article na ito, ay bibigyan ko kayo ng mas malinaw na explanation tungkol dito. So, ayon sa inilabas na balita, sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na sa susunod na pambansang budget para sa 2026 ay hindi na ilalaan ng pamahalaan ang bagong pondo para sa mga proyekto ng flood control dahil sa natitirang 350 billion para sa 2035 na hindi pa nagagamit. Ang pondo para sa flood control na nakansela ay i-relyan o ililipat sa ibang prioridad na sektor gaya ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, pabahay, infrastruktura, ICT, labor, serbisyo sa panlipunan at enerhiya. Ayon sa Budget Department or DBM, ang hakbang na ito ay hindi makakompromiso ang kabuuang paggastos sa infrastruktura dahil sisiguraduhin nilang tatapusin ang mga kasalukuyang kontrata at proyekto. May ilang mambabatas namang nagreklamo dahil mawawalan daw ng pundo para sa mga mahahalagang flood control works sa kanilang distrito. Ang zero budget dito ay hindi literal na walang kahit isang sentimong ilalaan, kundi ibig sabihin ay walang bagong alokasyon para sa mga bagong flood control projects sa 2026
dahil sa paggamit muna o pagtatapos ng mga pondo na naiwan mula sa 2025. Ang rason sa likod nito, may malaking natitirang pundong hindi pa nagagamit para sa 2025. Kaya prioritize muna ang konsumin iyon bago magdagdag ng bagong pondo. Bakit nga ba irirelayan or ililipat ang pondo? Upang matugunan ng iba pang urgent na pangangailangan ng bansa tulad ng edukasyon, kalusugan at para masigurado na ang paggastos ng gobyerno ay nasa mga sektor na itinuturing na mas pangunahin sa ngayon. Gayunpaman, mas agam-agam na baka mapinsala ang kapasidad ng pamahalaan na magpatuloy o magsimula ng mga flood mitigation measures sa mga lugar na nangangailangan, lalo na sa mga lungsod o probinsya na madalas bahain. At dito lamang po nagtatapos ang ating video at sana po ay meron po kayo natutunan tungkol sa akin. Bye!